3, 2, 1, action. Play? Naka-play. Anong episode na tayo? Alam ko 5 eh. Episode Point something to eh, kasi continuation Point na naman two. to ng topic Hindi. natin last time. 1, 2. Nakadalawang post na ako, 3. Tapos may dalawa dito, 4, 5. So, 5. Sure ba tayo dyan? Oh, sure ako dyan. Bale, ano to? Ito yung continuation nung, hindi na kami nakapag-shoot. Nagkatamaran na. Nung alin? Oh, musog ka na naman. Hindi, gagi, may kukunin ako. May tuunan. Oh, Yan. yan. So, Pangpang ko yung tiyan ko kasi galing ako sa event kanina sa Shangri-La. Nagka-torsitis ako. ano yun? Right. Daming pagkain eh, namaga yung torso ko eh. Torsitis, gag. Last one na yan. Last ko na yan, Brad. Last ko na yan. Taputa! Huwag mong Yan ipilit yun. Wala yun. Sige, check ko lang. Okay. Sige, check ko lang. Torsitis ang buti. Hindi, bale, this is the continuation of Love and Corruption. So ito na yung corruption. Binitin namin last time kasi siguradong mas mahaba ito. Mas marami akong gusto kasi i-point out. Recap muna. Definition natin ng love, di ba? Love, ikaw? Sa akin is justice and kindness. Sa'yo is Conscious and conscious or subconscious. subconscious. Can be both or pwedeng stand alone pero pareho lang silang valid. Parehas lang silang valid. Okay. Pwede mo siyang i-consider na parehong love. Oo. Either subconscious ka nagmamahal or consciously o may reason kaya wala basta pwedeng nararamdaman mo lang din. Love pa rin yun. Oo. Okay. Sa akin, straightforward lang ng justice. Justice, kindness, that's it. Pag lumabas doon, sumobra doon or kumulang, that's not love for me. Alright. Let's start with corruption. So, ang pinakatanong pagka sinabi mong corruption, why? 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 Bakit mo nagawa? That's the main point. Pero ako, mag-start ako naman sa what? Ano po muna yung ibig sabihin ng corruption? Unahin natin? Ano yun natin? Ito is sandaling explanation lang. So, bakit mo siya nagagawa? For me, too much love and lack of love. Kaya nagagawa yung corruption. O, ikaw mag-explain ng what? Okay. Marami akong nabasang mga definitions. Baka patay yung mic mo Kaya nakailaw ba? Is it on? Nakailaw. Okay. Marami ako ng mga nabasang mga definitions ng corruption ever since high school pa tayo yun. Basic na lang yan eh. Pero brad, mga kaklase natin nung pag tinanong mo ano corruption, sabihin pera. Pera. Yun naman kasi Yun lang yung definition natin dati. Pero as we grow up, parang, puta, hindi lang pala pera yung pwede mo nakawin. Yung kasi yung pinaka-common na na tawag dito na na-associate when you hear the word corruption. Pera. Bribery, extortion, commission, tama ba? Parang hindi naman. Estapa. Ayan. Hindi, estapa is parang niloko mo yung panloloko sa corruption na rin. Corruption na rin yun. Pero in a private matter, hindi siya public. Parang laging ang nangunguha ka ng bagay na hindi sa'yo. Pwedeng bagay o pangyayari. Pera or oras, kagaya ng mga sinasabi mo. Last time. Tapos meron din namang definition ng corruption sa tao na inosente siya o kaya naman upright kang tao pero dahil sa environment mo or sa mga nambubuyo sa'yo, parang yung ginagawa mo sa akin madalas, nako-corrupt na rin ang isipan ko. Pwede rin yun, di ba? Alin ba anong klaseng corruption ba pwede may nagmamanipulate sa'yo, no? Oo, pwede ganun nga. Ginagawa mo sa akin. Dati, napaka-tinukong tao. Tapos? Nung nakilala na kita, parang ganito pala yung totoong mundo. Parang dati ang ganda-ganda ng pananaw ko sa buhay. Tapos ngayon na-corrupted. Patawa ko lang yun. Pero ang ibig ko sabihin kasi nag-mature na tayo. Kasi nung mga bata pa tayo, may pagka-inosente tayo. Pero habang umiidad tayo, napapansin natin na
the world is not always black and white. There can be different colors. Parang ikaw, ang dami mong kulay. I'm not saying it cannot be black and white. Yeah. I'm saying it's not always black and white. Yeah. Iba-ibang tao, iba-iba motibo, iba-ibang environment, iba-iba karanasan. Yeah, so yun yung mga factors na nagpapamature sa tao. Pero ang topic natin is corruption. Anong specific corruption ba? Pera ba o yung pagkakakorrupt ng tao na inosente or both? Ayun. Ang sinabi mo kasi, what? Dinefine mo na. Mhm. Pag nanakaw siya, regardless. Kasi Hindi mo property, hindi mo kinukuha property, hindi mo pag-aari, hindi mo basta hindi sa'yo yun. sa'yo. Hindi, not necessarily tangible siya. Pwede siyang intangible eh. Kagaya ng oras, justice. justice, pwede corruption, Kinukuha mo yung justice. na hindi naman para sa'yo. Oo. O kaya nagiging unjust ka na yourself. So let's say na bakit nagiging corrupt yung isang tao? Mhm. So, Sabi mo kanina because of too much love or lack of love. Yan. So let's start with reasons talaga. Yung parang anong tawag dito? Anong tawag dito? Yung mga phylum. Hindi, biology ako. Di ba 2.0, 2.1, 2.2? Anong tawag doon sa bullet doon? Clauses. Let's start Sa kontrata, clauses. Let's start with that. So, isa sa mga reasons kaya nagkaroon ng corruption is lack of political will. Mhm. Ito medyo diverse ito. Pero magbigay na lang tayo ng konting example. Mhm. Gusto mo magsilbi. Gusto mo magsilbi. Sa kapwa, sabi natin last official time, of the government. selfish, di ba? Iikot din dito ang core principle natin, brother. Mhm. Gusto mo magsilbi. Mhm. Bakit ka magsisilbi? Ikaw, kunwari, ikaw ang tatakbo, bakit ka magsisilbi? It depends upon your intention always. Ano ba yung intention mo? Well, may mga taong gustong magsilbi dahil gustong makatulong sa kapwa. Yung gusto nila Ngayon yung karaniwang sinasabi nila na but political will nila. Not always. Yan ang kanilang entry. Gusto kong makatulong sa kapwa. Pero madalas, hindi yun ang talaga. Hindi yun yung intent. Kasi intent. It doesn't show doon sa effect. It doesn't show sa actual na nilang ginagawa pag nandun na sila sa posisyon. Oo. Oo. Parang ang nangyayari is tutulungan ka ng konti dahil trabaho nila yun. Mhm. So supposedly pala, pag sinabi mong politician, they are public servant. They should be servant. Kapag sinabi mong servant, hindi sila mas mataas sa'yo. Mhm. But they do the just for us. So, nando sila sa posisyon para gawin yung batas, tawag dito, pamunuan tayo. Mhm. Pero that's not necessarily mean na mas mataas sila sa atin, ang mga politician. Mhm. They make laws and everything. And the laws also applies to them, supposedly. The laws, nobody is above the law. Ika nga, ang sinasabi, nobody is above the law. Kaya lang, Parang kay late Mayor Lim yan. Hindi, yan, talagang totoo yan. Nasa sinasabi yan sa The law is for all, otherwise none at all. Mayor Lim. Patay na tayo. Patay na si Mayor Lim. Nagpo-push up pa yun dati. Pero yun nga, yun yung sinasabi nila na ganon. Pero hindi ko nakikita yung gusto talaga na magsilbi. Dahil ang nangyayari, pag nandun na sila sa posisyon, oy mayor, oy congressman, oy ganito, ganyan. We are all too familiar with this kasi parang lahat na lang. Parang yung iba ginodiyos pa yung ano. It also comes with the offices eh. So sabihin na lang natin nasa opisina. Ayan yung mga yan. Nanalo si congressman ganito. Ay nasa opisina ka ni congressman ganito. So hired ka ngayon. Palakasan. Body-body system. Hindi body-body eh. Kaya nga ang sinasabi nila, kung nagtatrabaho ka sa government office,
dapat wala kang political belief. Dahil pagka nagkaroon ka ng political belief, hindi ka na magiging manok ng isa or hindi ka na maaalagaan ng isa. So pagka sinabi na nanalo si congressman ganito, paano yung bata ni ganito? Hindi siya nanalo. So hindi siya hired, hindi siya employed. Bakit? Wala siyang wala siyang pork barrel wala siyang makukuha sa government na budget Bakit? Hindi siya hired, hindi siya nanalo So this will come dun sa intent na bumawi. Bakit babawi? Brad, yung iba sa mga tumatakbo, maayos naman talaga. Kaya lang natalo. And ang nangyari is, some of it, a little bit personal nilang pera. Pinantakbo. And then hindi sila nanalo. Paano na yun pag nanalo sila sa susunod? Tapos nakalista pala yung mga ginastos nila. Nako. Alam mo na yun. So the system itself builds corruption. Yung pagpapaskil ng mga poster dyan, paglalagay ng mga banner, paglalagay ng mga yung sistema mismo dito sa Pilipinas na pinapayagang magpaskil ng poster, maglagay ng ad sa TV, though limited, hindi pwedeng sobrang dami kasi masisilip ka nun, nagkokos din ng corruption dahil mismo doon sa political will nila, pwedeng maayos, kaya lang, hindi siya nanalo nung una, pero nagkaroon siya ng feeling na parang gusto kong kuhanin ulit yung natalo sa akin. It's the same thing as palitin na lang natin, i-superficial na lang natin, brother. Parang reimbursement. Okay. Ang ibig mo sabihin, mas eto side question lang. Oo, sige. Mas mainam na wag nang iboto yung mga politiko na dating natalo. Ganun ba yun? Kasi pwede. Malaki malamang It works with iba. Eto, may natanong ako isang tao Di ba nakulong si Bong Revilla, pangalanan na natin. Nakulong si Bong Revilla with plunder ba or graft and corruption. Kung ano man kinaso sa kanya, basta corrupt. Sinabi, nagnakaw, napatunayan daw, etc. So nakakulong siya ngayon. I have nothing to say with Bong Revilla, pero yun yung binalita kasi yun yung alam ko. So I'm not against him and I'm not pro him. So ang sinabi, ganyan-ganyan, magnanakaw naman yan Sinabi ng isa, bakit mo iboboto si Bong Revilla at hindi yung isa? Ito yung sabi niya. Kasi ito, na kumbaga is napagbintang, nalaman na nagnakaw siya. And then so, mag-iingat na siya sa kanyang pagnanakaw. Pero magnanakaw pa din. Pero hindi, kahit sabihin na natin, mag-iingat na siya. So kung magnanakaw man siya, maaaring mas mababa na lang nakawin niya. Ikumpara mo dun sa talo ng talo. So itong isang ito, gutom na gutom to. Ngayon pag nanalo siya, na mangyayari? Big time, no? So ito, gaganti siya ngayon. May nabasa akong meme dyan yung lahat naman ng politiko nagnanakaw. Kaya dito na tayo sa subok na. Nabasa. Subok ng magnanakaw. So, ayun nga yung sinasabi. Ito kasing isang to, gutom pa. So, bakit mo siya ibobok? Di pag nanalo yun, lintik kang nanakawin. Ito, binabantayan na. Okay. So, might as well, iboto na lang yung nakapagnakaw na. Kasi para supposedly lalabas lahat na, wala kang tamang sagot. Wala din perfect na sagot. Meron lang a little bit better. So that's the political will. Yung akala mo gusto talaga magsilbi. Pero sino ba yung mga tao talaga na dapat iboto na karapat-dapat sa posisyon? Isa, nagkakaroon ng public service na walang kinukuha ni anuman sa gobyerno. Ito yung mga taong literal na tumutulong out of nowhere, na hindi sila nag-umpisa sa kagawad, hindi sila gumagamit ng matatamis na salita. Literal na public service. Meron kang kilala na ganyan, na vlogger,
Hindi ko nasasabi ang pangalan. Baka sabihin, of course, binoto ko yun. Vlogger siya, tumutulong siya sa kapwa. Ang intention niya talaga is more on people rather than yung tumakbo siya. And itong na to is natalo. Hindi ko alam kung parang 2 beses na yata siya natalo. Hindi ko alam kung tatakbo pa siya next election. Pero ito ay tumakbo as Vice President. Hindi naman yun ang point natin. So, ang point natin is, etong taong to, candidate talaga na tingin ko brada, qualified na qualified kasi tumutulong na out of his pocket. Though konti lang ang nilalabas niya, a little bit kumikita siya sa ginagawa niya. Dahil syempre, YouTube yun, Facebook yan eh. Nagbablog siya dyan ng tungkol sa mga, causes na mga help niya sa mga tao. So, itong taong to ay masasabi mo na hindi corrupt. As of now. Okay. Hindi pa natin masasabi kung paano kung nanalo na. Yun. So, yun lang. Lack of political will. Ano pa? Ayaw banggaan. Etong si ganito, sabihin na lang natin, sino ba yung mga independent last time? Richard Gomez, etc. Hindi ko na kabisado. Hindi ko na maalala din eh. Yung mga independent, hirap manalo. Naalala mo yung kwento Wala ko? silang partido eh. So hindi sila wala silang budget. Hindi sila ganong kilala. Saan ba nanggagaling yung budget? Yung budget nanggagaling sa previous election. I mean previous job nila. So kunwari nanalo sila ngayon, some part of it ise-save nila para sa next election. Kung ano man yung makokorap nila, etc. Okay. So nagpopondo talaga sila for that. And of course, may mga tao talagang totoong tumutulong sa mga tawag dito, sa mga kanilang partido, organization. Sa maganda niyan, na lang natin i-compare na lang natin Yung time ni Digong, ang meron ay, nung tumatakbo si Digong, siopaw, sandwich, tubig, etc. Nung si Lenny ang tumatakbo, Makati to brada, dumaan ako. May pa-Greenwich, may pa-Chowking. Sa tabi. Okay. So, etong mga to, kasi hindi mo na masasabi na na galing pa to sa pera ng Mismong politiko. ng pink, na galing mismo sa pinagnakawan nila dati if ever man na magnanakaw sila. Hindi mo masasabi na nanggaling sa nakaw yun. Kasi, ang tagal na nilang ang tagal na nilang talo eh. Ilan lang ba'y pumasok last time sa Senate? Na dilaw? Hindi ko na maalala din. Pero ngayon, ang pumasok si Risa Ontiveros. Ngayon, pagka tinalakay natin yan, ito yung pagkain, bigla na lang dadating sa'yo. Magugulat ka, parang isang buong meal. Saan ang galing yan? Isipin mo ngayon, kagad nakaw. What if yung mga sumuporta? Kasi ang sumuporta din sa kanila, buong banda eh. Mga buong ABS-CBN, banda ng ganito. Makikita mo yung support ng tao talaga. And this is good for them kasi may taong naniniwala talaga sa Pinklawan, as they say. So, naganap yung election and then natalo. Natalo sila lahat except Risa. Ngayon magtataka ka, kung next election, may ganun pa. Kasi wala nang pera eh. Nailabasan nila lahat eh. Okay. So, saan pa manggagaling? Hindi lang naman hindi lang naman, anong tawag dito, yung solicit. Hindi lang naman nabubuo ang pera ng sa pagsusolicit eh. Madami pa yung iba dyan. Talaga, sila yung lumalapit do sa sa organization. So, paano nangyayari ang corruption? Nagkaroon ka ng utang. Dahil itong businessman na to, sinuportahan ka sa nakakang election. So, ano mangyayari? Pag pag may inuto siya sa'yo, parang obligado kang gawin.
No, siyempre, sinuportahan ka nun. Wala Oo. kang loob pagka ano. Oo, parang Kahit gano'n. Hindi ka nasusuportahan bumawi. nun. Oo, di ka So kung ano nag-reciprocate. may pinag-uutos siya, whether good or bad, basta nakatago, hindi mapapansin, Mm. as much as possible, yung iba, napipilitan silang gawin. Mhm. Tikit mata na lang, ano. Oo, kasi sinuportahan ako nito eh. Parang ito, masamang tao. And then sinuportahan ako. Na-curious ako, no? Although hindi naman ito yung topic natin, kasi parang sinimulan mo sa number 1, ano yung list mo ng mga qualifications, yung mga proper, tamang reason para iboto ang kandidato. Naalala mo, nabanggit mo kanina. Oo. So, nandito pa lang tayo sa number 1. Lima lang to, 5. Ano yung number 2? Number 2 na. Oh, number sige, 2. number 2 na Hindi, natin. talakayin na natin. Ano yung Skip number na natin to. Ano nga uli yung number 1? Lack of political will. Lack of political Diverse will. ito, Brad. Hindi pa ano to ha. Mm. Hindi ito yung exact na ano niya ha. Mm. Ito ay kapiranggot lang. Mhm. So hindi na natin matatake lahat. Baka abutin tayo ng 3 oras. Masyadong 5 pa pala eh. Lima to. 4 pa. Bali ang mangyayari is another reason is yun nga, yung obligado ka sundin kasi sinuportahan ka. Pangatlo, yung hindi mapasang batas. Mhm. Nasa 1 tayo, 1.1, 1.2, 1.3. Ayan, hindi mapasa yung batas kasi hindi sinusuportahan ng iba. Mhm. Kung yung batas na to, makikinabang yung ibang tao, yung ibang general population, mas makikinabang yung mas nakakarami. Mhm. Hindi sinusuportahan ng iba. Meaning, Hindi may papasa yung batas. na parang laging gano'n naman ng madalas. Kaya nangyayari, nagiging mabagal. Mm. That's part of lack of political will. Kaya hindi rin matrace kung sino yung corrupt, sino yung ganito. Mhm. Kasi ultimo si Gonzales, nagtagal sila. Bakit? Yung sa kaso ni Gonzales, parang inabot sila, hindi ko alam, 3 araw, 4 na araw, 1 linggo yata yun eh. Mhm. Ano ba nangyari? Nakuklud ba yun? Ha? Na-conclude na parang may sinabi si Bato, I don't know. Hindi ko na natapos kasi may pasok ako nun eh. So, next na tayo. Tapos sa lack of political will. Kapiranggot lang yun, pero isa sa mga reason. Mhm. Low salary. High marketing, commodity. Mhm. Commodity ba yung bilihin? High market Pwede, prices. Low salary, mabagal ang sahod, maliit ang Mababa ang sahod. Tapos mataas ang bilihin. Mm. Ito yung pinupunan nila last time kay Digong na ano yung ginawa ni Digong, yung nawalan ng taxes yung mga maliliit na tao. Nakakalimutan ko eh. PPP ba yun? Yeah, 4 piece. 4 piece parang Basta iba may yun. hirap yun eh. PPP. Sabi mo eh. PPP. Baka build. Hindi, build sa ano yun eh. Sa mga infrastructure yun eh. Basta yung sabi mo. kanyang yung sa taxation niya, it doesn't apply do sa mga minimum wage earners. Mhm. Yeah, may medyo Parang may kasi ako sa isip eh. Malala. Mahina ang memory namin. Magaling lang. Sino bang hindi nakakalimot? Lahat tayo nakakalimot. Pero yung point ang yan na natin. Yung i-ano na lang natin yung point. So, ang sinasabi doon is, wala na kayong tax. Mhm. Kaya lang, yung parang pinaka-pricing ay nailipat sa mataas na bilihin. Ngayon, tama ba yun? So, sino ang pinaka-nagsasuffer? Sabi nila, ang pinaka-nagsasuffer ay hindi yung mayaman. Middle class. Dahil ang middle class, parang around pag 35, 30 yata, pag pumalo na ng ganun yung sahod mo, may tax ka ng malaki. Oo. So, ayun, kaso ipapasa naman nila yun sa commodity. Yung mga nawala doon para sa budget ng government. Lalagay sa bilihin. Ilalagay Ganun sa din. bilihin. So, ganun din yung mga tao, yung dating 5,000 nila, nung mga bata tayo, Malaki na yun. dati, Brad, pag nag-grocery ka ng 5,000, puno yung compartment mo sa sasakyan, sa likod. Yung 5,000, puno mo yun ng plastic. Naalala ko na magkano kaya yun. Tinignan ko yung resibo. 5,480. Yung resibo ni AirPods nun. Punong-puno yung compartment. Tapos lalabas ko, dami namin nabili. Mhm. Ngayon, yung 5,000, baka hindi ka umabot ng kalahati, not unless puro pansit kanto ng bibilin mo.
Oo. Ganon kataas na mga bilihin. Ganun kataas yung bilihin So, na. nagsasuffer ang middle class kasi mataas ang tax nila pero hindi naman ganun kalaki ang perang pumapasok. Oo, tapos tiyatamaan sila nung price hike. Oo. Ngayon, yung mahirap, since mahirap nga, konti silang lang naman tax. talaga yung binibili nila, pero wala silang pera. tax. Konti lang yung tama sa kanila. Mm. Plus, kaya nagsasuffer din yung middle class dahil din sa lifestyle nila. Mm. Lifestyle nila, syempre, nakasanayan na nilang ganito, then papasok mo yung ganyan, Mm. na mataas na tax, and then mataas din yung bilihin. Hirap na i-maintain, ano? Minsan, hindi nila napapansin na konti na lang nabibili nila. Mm. Bili lang sila ng bili. Starbucks nga ngayon, ano na eh, 200 na eh. Mahal na ba? Mahal na. Kung nag-i-Starbucks, masyadong gastos. Hindi ka ano ka lang, Hindi naman ako nainom ng kape. ano yung isa, ano yung mas mahal sa Starbucks? Coffee bean and tea leaf. Hindi, ganun din yun, magka-presyo lang rin. Magka-presyo pa Yardstick, yeah. Hindi ko alam yan, hindi ko napas. I'm a yardstick guy. Ateneo eh. Parang yung kay Michael B na social climber. O Oo, social mapasok ka climber. lang doon na magkape ka ng mamahalin. Obligado ba pagka kape na ganun mo bitbitin? No? Pag ano, no? Pag nagbibitbit ako, no, kung meron ako, nakaganito ako eh. Bisa nakasupot. Pag nagbibit-bit ako kasi, nakaganyan. Hindi naman nakaganon. Mayabang pa din, pero nakaganyan. Okay. Hindi dahil sa, parang anatomy, nakaganyan ka eh. Kaya ganito ako. Pag ganito, pwede naman. Eh, Yan. kung may straw. Oh. Pag ganun. Oh. Ganun ang tunay na lalaki, sumipsit, Brad. Pag Pag ganyan, ano maangas. Hindi yung ganun. ganon. Parang eh. Pabalik tayo, mataas yung bilihin. So, ang nangyayari is, bakit naging reason ng corruption nun? Tatakbo si ganito. Gusto kong maging kagawad. Oh. Bakit? Gusto niya na additional na sahod. Bakit? Mataas yung bilihin eh. Mm. Kita mo na kagad. Saka hindi lang naman sa government ang corruption eh. Nangyayari siya sa atin sa lahat. Sabi ko nga sa'yo, kunin mo lang isang bagay, corrupt ka na. Kunin mo lang isang pangyayari, corrupt ka na. Unahan mo lang yung dalawang sasakyan and then matakapik sila, corrupt ka na. Yun yung sinasabi na dahil nga sa mababa yung sahod, ang nangyayari doon sa iba, napipilita sila siraan yung ka-office mate nila para makaangat sila. That's part of corruption. Okay. Hindi ba yung natural na lang na ugali ng tao? Oo, parang sa disorder. kung sa bagay, part ng Pilipino yan eh. Crab mentality. Oo, crab mentality, hahatakin ka pababa. Nakakuha ka Hindi lang naman sa mga Pilipino yan. Parang lahat na lang ng kumpanya sa mundo. Hindi, pero most of it, Mas madalas sa Pilipino. sa Pilipinas. Kasi pag sa ibang bansa, minsan, hindi ganyan yung iba eh. Parang tayo sa ibang bansa, naghahatakan pa tayo. Pagka magkatrabaho, pero pagka hindi magkatrabaho, tulong sa kabayan, ganyan. Pero pag magkatrabaho na sila, hindi ganun yung nangyayari. Pagka meron ng competition, hindi ganun na nangyayari. Apakan pagka Pinoy. Culture na, naging part na ng kultura. Nakakalungkot na marinig na kultura na natin. Pero I still believe na na meron pang chance. Dahil iba naman yung yung point of view ko sa qualification ng isang kandidato. Although corruption ang pinag-uusapan natin dito, may relate din naman, malaking relation ng qualification. Pero tuloy mo muna yung sayo kasi number 2 ka pa lang. Oh, Ano ba yung number 3? Number 3, democracy. Democracy. Bakit? Ano ba? Pabor ka ba o ayaw mo ng democracy? Pabor sana ako kung Japan tayo. Ano ibig mo sabihin? Bakit masyado ka namang pumunta ka na nga ng Japan? Parang doon na lang. Japan na lang lagi ang... Hindi, kasi brother, pagka tiningnan... Parang utopia sa'yo yun eh. Pagka tiningnan mo kasi ang mga... Sa'yo ba't? Alin yung sa'yo dito? Ito sa akin, ito. Pagka tiningnan mo kasi yung mga Japanese people, mga disiplinado sila. Later na natin pag-usapan. So pagka sinabi mong democracy kasi, labis na paggamit ng kalayaan sa pagpapahayag.
Isa yan sa mga meaning ng democracy. Ang problema, naging labis. Ito not pro-Marcos, not anti-Marcos. Textbook natin ng mga bata tayo, anong nakalagay kay Marcos? Dictator. Matik na. Corrupt. Ano pa? Nagtatag ng martial law. Tinatag talaga no? Oo. Okay. Pinamunuan ng Pilipinas ng 20 taon. Mahigit 20 taon. Yun ang nakasulat sa libro natin. Wala Ayun lang ang nabasa mo. Ako marami akong nabasa eh. Wala doon yung siya sa Siya yung nagpatayo ng LRT. Siya yung ng Lung Center of the Philippines, Heart Center of the Philippines, kidney, etc., etc., etc. Ang nangyari is, ginamit yung labis na kakayahan sa pagpapahayag para i-mask yung magandang ginawa niya. Daw sabihin natin nagnakaw hindi ko siya didepensa, nagnakaw talaga siya. Kaya lang, bakit mo ipinagdamot yung ibang katotohanan sa kanya? For political leverage lang ba yan? Yun ba ang ibig mo sabihin? Anong for political leverage? Hindi, kasi parang sinisiraan siya eh. Definitely merong naninira sa kanya. Oo, yun nga yung ibig mo sabihin. Democracy na mismong media. Kaya I think I get it and I don't get it. Bakit? Sabi, pinadukot yung mga media dati. I don't get it. Bakit? Bakit hindi mo magets? I mean, I get it pala, sorry. I get it. Kasi, tingin ko at that time, ginamit din yung media para sabihin na masama si Marcos. Or rather than, siya talaga nagpadukot para pahirapan yung mga media. Dahil nga di sabihin na lang natin sa ibang binalita sa kanya na a little bit, yung iba kasi nungalingan din. Okay. So sabihin na lang natin na siya talaga yung nagpadukot and siya talaga yung nagpahirap doon sa mga taong lumalabas sa TV ngayon. Okay. Ikaw, anong say mo with that? Say ko about doon sa mga pinadukot? Any specific? Mga pinadukot, mga pinahirapan. Yung iba, sabi, pinatay daw. Kasi, teka, doon lang sa specific part na yun. Mga pinadukot, mga pinapatay. Well, naniniwala ako na nangyari yung mga yun. As for kung yung reason totoo o hindi, it's still open for discussion. Ang depensa ng Marcos dyan, hindi sila yun. Sino yun? Parang ikaw, Brad, nagnakaw si ganito. Kunwari ikaw ang presidente. Ako, nasa barangay level. Nagnakaw ako. Okay. And then sa'yo yung sisi. Kunwari, pinahirapan ko lang itong mga media na to dahil pro Marcos ako, lalabas ka masama. So, parang dinadivert lang. Ganun na yun. Hindi sa dinadivert. Ako na mismo yung umak in behalf of you without the consent of you na gusto mo talagang dukutin yung media Ano yan? Meron ba tayong... Kasi at that time, sabi nga, 'di ba, ang isa sa mga magagaling na political leader sa buong mundo si Lee Kuan Yew. Okay. Si Lee Kuan Yew, pinakulong niya yung sarili niyang tito na kumakalaban sa kanya. Hinanapan niya ng butas. Hindi niya pinadukot, hindi niya pinapatay. Pinakulong niya mismo. Tingin mo, maiisip ni Marcos yung padukot niya mismo yung mga at ipapatay? Tinatanong mo ba yan sa akin? Sa'yo. Kasi sasagutin ko yan na posibleng oo, posible ring hindi. Hindi natin alam ang exact na nangyari at tayo naman natin wala tayo dun Kaya lang, ano yung binabalita nila? Pinahirapan ako ni ganito, pinahirapan ako ni ganyan. What if paid actors yun? Or what if totoong nahirapan talaga sila?
So ano ang ano natin? Ano ang point natin dito? Ano ang point natin dito? Nasa sa mga tao kung kanino sila maniniwala. Ang problema, there's too much democracy. Na Kaya kahit yung mga lies, kasinungalingan, nailalathala natin. Even in the books. Too much democracy. Oo. That's number 3, 2. 3. Oo. Okay. Bali, top 3. Bali, 543 yan eh. Top 2 na kaso ng cause ng corruption. Individual greed. Sa As a tao Pinoy. Individual. Tanggalin na natin yung politika. Mas na to. Mass greed. Greed. Bakit ka? Parang lahat na lang tayo. Greed Greedy. Greed is good, but we need We need cash. cash. Common. So bakit mo sinasabi na tayo mismo greedy? Pag tinanong mo sa foreigner, Pinoy, tingin magnanakaw eh. Sa abroad, pagka Sino tingin foreigner magnanakaw yan? eh. Dito na lang ang daming mga foreigner dito na nabibiktima ng Pinay, naninakawan sila. Manood ka na lang ng tulpo minsan. Yan yung mga, pag nakakita ko niya, isa na namang Pinay ang umahon sa kahirapan, mabuhay. Yung isa na naman foreigner ang tatakatak niloko ng Pinay. Ngayon, tapos ang tingin ng foreigner doon, lahat ng Pinoy magnanakaw. Lahat ng Pinoy, estapador. Nangyayari din yan sa Brazil. Brazil, puta, malupit doon. Greed. Malupit sa Brazil. Harap-harapan mismo, nanakawan ka. Nakaganyan lang yung cellphone mo, bigla kukunin sa bintana. Parang may mga napanood nga ako mga video. Individual greed, pare, na tipong magnanakaw. Eto na lang, tanong ko sa'yo. Ako tatanungin mo ikaw sige. Gusto ko yan. Okay. Tanungin mo ako. Gutom na gutom ka na, magnanakaw ka. Ang akala ko naman principle ko tatanungin mo. Hindi. Nagbibigay ng panang. Gutom na ako. Magnanakaw ba ako? Well, iba nagagawa ng gutom, Brad. Iba ang nagagawa ng gutom. Kasi ang epekto niyan direkta sa utak mo. And besides, kung mapipilitan kang magnakaw to satiate yung gutom mo or gusto mo lang maibsan diba? Maaari kong gawin kung wala na talaga akong ibang choice. Kasi kahit na siguro pagpatay kay Rizal, aminin mo, pag ginutom ka talaga Ako, wag ako magutom ng 3 araw, baka pati ka mapatay. 3 araw lang, Brad. 3 araw lang. Ako, gutom na gutom ako, tatry ko muna manlimos. Bakit? Wala akong pera It doesn't mean na hindi ako magnanakaw, ha? Ayan. Ngayon, tinamaan na yung utak ko. Kasi gutom na nabaliw na ako. Para ako makapagnakaw. Kaso, baliw na ako nun. Hindi na ikaw yun. Meron ka na-influensyahan ka ng something na physiological. At some point, ito, ang kalimitan ko ninanakaw sa tao. Oras. Okay. So, naka-big bike kasi ako. So, malakas ako sumingit. Lalo na sa expressway. Okay. Ngayon, minsan, ang reason ko din is sila yung nagnanakaw ng oras sa ibang tao. Ngayon, para hindi manakaw ang oras ko, ang gagawin ko, yung magnanakaw ng oras, nanakawan ko. So, mag-uunahan lang kayo niyan Ang sino bang maiipit? Yung tanong, sino yung maiipit sa traffic? Depende sa inyo kung sino mas. Kasi parang, ayan, ito yung kalimitan Motor ang usually na nagnanakaw. Bakit? Ayan yung mga kotse, pila-pila sila. Dito na lang sa i-service road. And then kami mga motor, nasa gitna kaming ganyan. Ka-counterflow kami, lahat, sabay-sabay. Wala naman kasing kotse dito At the moment, kung kami ay si-single, kung kami ay magdidisiplina na parang kaming kotse, na single lane din kami, nakapila doon sa kotse, ay mapupuno mo yung service road. Baka umabot ka pa doon sa may Alabang. Ngayon,
Since wala namang dumadaan sa kabila, dito nagiging exception ng pagnanakaw. Pagka kailangan. Kapag kailangan may balansehin. Hindi balanse yung kalsada eh. So, kailangan paunahin yung mga motor. Ito yung pagnanakaw ng sasakyan naman, brother. Ano yung pagnanakaw ng sasakyan? Putya, ipitin niya yung motor para hindi makasingit. Sama-sama na tayo matrapik. Oh. Nakamdaman mo na ba yan? Naka-e-bike ka eh. Hindi pa naman kasi mas manipis yung e-bike. Oo, mas madali makasi. At kung hirap na hirap ka talaga, pwede kang gumilid. Pwede yung buhatin yung e-bike mo eh. Tapos ilakad mo saglit and then maneho napaka walang konsiderasyon naman kung may ganun, ano? May Hindi pa ako ganun talaga. nakaka-encounter, so hindi ko masabi. Puta, yung pasingit ka na, di ba, gaganon ka na, tatawid ka sa kabila. Lahat traffic eh. Ganyan, lahat, pag ganun. Ay, kilala ka ganito. Para yung ganun gago. Ay, kilala ka ganyan. So, puta, hindi ko na magawa. Hindi ko na tuloy magawa. Naiisip ko na eh. Itabi mo, ako na. Itabi mo. Uminom doon sa, Sa plato. Uminom doon sa plato, kumain doon sa baso. Ay, joke lang yun, joke lang. So, ayan yung mga sasakyan. Mahirap kasi sumingit sa motor din, lalo na pagpaharap. Pero ang ginagawa ng ibang sasakyan, talagang pinipilit nila. Gaganon sila, ibubuntot nila doon sa kabilang kotse para wala nang makalusot. Oh. Ngayon sila naman yung nagnakaw at that time. Kasi pagka finanel mo yon o parang inimbudo mo yon na papunta lahat doon and then hinarangan mo yung mismong butas, hindi na aagos yung tubig. Oh. So anong solusyon? Ang solusyon? Magbigayan. Same thing sa parang hindi naman yun yung ginagawa mo. sa sasakyan. Oo. Nagbibigay ako, Brad. Okay. Nagbibigay din ako. Pagka kunwari, Pagka-trip mo. hindi sa pag-trip. Pag mas pogi, kunwari, naka-Mercedes. Hindi, joke lang. Parang ganito yun eh. Parehas kayo na, papunta kayo parehas sa ganon. Ayan. Sino na una? Sino ba yung ganyan? Magpapahiramdaman na lang kayo. Kaya lang, nasa inyo essence ang pagbibigayan. Ang problema naman ng iba, sinasabi, nagkukos ng traffic. Kaya nga ang nangyari, hindi na lang magbibigay. Kasi, uy, mauna ka na. Yung iba naman sabi isa, mauna ka na. Parehas na kayo nagano. Oh. May nag-aaway na. May nag-aaway na. Ikaw nga gusto kong mauna ka. Ako ang dapat mong sundin. yun yung nangyayari kalimitan sa kalsada. Ito naman sa motor. Labis naman yung pagsingit ng motor na maandar, nakasingit ka pa din. Maganda sa motor, sisingit ka lang kung kailan naka-stop. Yan. Okay. Yun yung magandang hustisya nila sa motor. Kaya lang minsan ang sasakyan bali kasi mabagal talaga. Nagmamabagal lalo na yung sa may innermost lane. Talagang nagmamabagal yung iba sasakyan doon. Meron pa sinabi, bawal ang truck dito. Pupunta talaga yung truck. Oh. Ganun talaga. Tawag mo daw? Pagnanakaw pa din. Ng oras. Pagnanakaw ng oras and paggamit ng paggamit ng kalsada na wala ka naman supposedly doon. Space. Space. Oo, pagnanakaw ng space. Oo. Yun yung isa sa mga individual greed ng mga Pinoy. Greed. Isa pala yun, sa traffic pa lang yun. Haba niyan, daming niyan. Ang daming example. Madami kang pwedeng nakawin. Yun nga, hustisya. Ano pa yung sa hustisya? Justice. Dami kang pera. Sasapawan na lang ng pera. Kunwari ikaw, nangyari sa atin dalawa, maliit lang atraso mo, sinapak kita na sinapak agad. Bakit? Kaya ko magbayad na abogado eh. Ganito nangyayari sa pagnanakaw ng hustisya. Magkaubusan tayo ng pera sa abogado. Kasi absent niya. Pag nagka-absent sa hearing, hindi natutuloy. So, risked yun hanggang sa maubos na yung pera mo. Parang yung kay Babalo lang yun sa tatay ni Kano. Alin? Yung sinampal niya yung isa, ba't mo ako sinampal? Gusto ko ito pera. Pwede bang isa pa? May sakit kasi yung ito pa. Yan, sa'yo lahat yan. Parang ganun ba yun? Parang hindi, binili yung hustisya. Binili yung hustisya, oo.
So, yun yung Example yun yung pinaka, tapos, nangyayari pa yung parang na-drop yung case, nagkakabayaran sa Mhm. Oh. Very common. We are all too familiar. Oh, And last one. Yung Last pinaka... Kasi parang individual greed, parang yun na yung number one sa listahan ko kung akong tatanungin. Pero close parang family ties. sa Pilipinas lang ba yan o sa lahat? Oh, ito na. Close family ties yung pinaka number one. Number 1. Ano ba yan? Kung ano yun. Ito na, brother. Pagka Tatanungin gaganong ka kita. ng tuhod, yung nakalutang lang. Wag yung Tinanong kita kanina, magnanakaw ka ba para sa sarili mo? kung gutom na gutom ako. And I'm talking about metaphorical na gutom. Sa'yo pala Kasi yun. hindi lang naman Nabaliw ka na yan sa gutom mo. Bago ka magnakaw, nabaliw na ako bago ako makapagnakaw. maring hindi pa. Kung yun na lang talaga ang means na nakikita ko. Oh, pangalawa, doon pala, nagnakaw ka na. Individual pala to. Mm. Minsan, hindi mahalaga yung sarili natin eh. Minsan, mas mahalaga yung taong mahal natin. O, ito na. Mm. Magnanakaw ka ba para sa pamilya mo? Again, it depends on the situation. Oh. Kung matindi rin ang pangangailangan ng pamilya ko. Kasi parang gutom na din. Sabi ni Javi, sabi nung anak mo, Dad, I want to go to Ateneo. Iba yun. Napakababaw na ano nun, Oh, na reason nun para magnakaw. Dad, I want Meron namang to study alternative. at I want to study in Lasal. Hindi ako magnanakaw para sa kalokohan. Okay? Ganyan pwede. Lasal. Lasal. Yan, Gcash ba? Yan. Perry, you have Gcash ba? Tangin na yan. Kailangan kita yung brace eh. No? May laway-laway. Umubula. Buisit eh. No offense sa mga naka-brace. No offense sa mga... Diri talaga ako. No offense sa mga pakonyo ha. Oo. Okay, i-trivia muna kita. Ang totoong konyo, brother, at panahon ng mga 70s to 80s, ang totoong konyo is Spanish speaking. Ano ba ibig sabihin kasi ng konyo? Oo, yung ano lang yan, nauso lang yan, yung mapumoporma dati na naka-diamond na... Pucha, may ganyan ako Na- eh. Puta. Baka konyatang kita. Yung mga diamond na design na na mga best. Oo. Tapos ang ano is, ano yung tela nun? Hindi cotton eh. Parang Hindi ko alam. balahibo. And ano eh. Balahibo? Oh, parang... Felt. Oo, basta ganon. Felt or felt? Felt. Basta yun. Felt, yun naramdaman. Tapos ang parang kinatuwiran nila is ang mismong paggawa nila is nilalagyan nila ng taglish yung bawat sabi nila. Mhm. So, ang totoong konyo is kanto, punta tayo sa kanto. Mhm. Yung kanto is dulo ng street. Mm. Yung talagang Spanish and Tagalog ang totoong konyo. Ah, okay. Yung panahon pa ng mga Kastila. Hindi siguro. panahon ng Kastila, panahon ng 70s. Mm. Ano yan parang naging jargon nila yan dati. Yun ang uso nung araw. Yun yung uso nung araw. Kaya lang, yung mga anak ng mga tao nung 70s, kasi wala nung panahon natin yan, brother. Yung mga tao nung 70s, yung lumalabas na a little bit doon sa dulo ng edad natin, up to Gen Z, Mhm. dyan na lumabas yung mga pakonyo na ganyan. Mhm. Na, Na English what's na. up, bro? Bro. Bro. May double. Bro lang. Bro. Mabakla-bakla eh. Patay tayo dyan. Sabi what's up, bro? Ganun pa. Bro, ispatan mo naman ako, bro. Tapos, patingin nga ng ng muscle mo, bro. Buti hindi ko na-encounter. Yeah. Ang totoong, pero kung nakasanayan nyo na yun, that's it. Yun yung community ninyo eh. Mm. Walang problema kung minanas scoops, pare, mga ganyan, carps, G, mga pics. Wag nung dalin sa kasi taste yan eh. Di ba? Kumbaga, Tapos brother, kapag wala ka pa sa circle, para ang tingin sa'yo you're not part of the group. Pag hindi ka ganon is outcast ka. nako, kalokohan. Sabi ko nga yung isang pag ganon-ganon, puta na nito, hingi naman sa magulang to. Para mas sariling pera to.
Preference na lang yan. Taste na lang Oh, nila taste yan. na lang nila yan. Pero Oh. huwag nilang dalhin doon kung saan-saan. Kasi pa. kung sa Tondo, sa amin yan man. Oh, masasaksak kayo pag nasa tondo kayo, puta, ganyan. Carbs pare, puta, wala na kagad yung cellphone mo. Yan, kuya, ano ba, pakonyo-konyo. Can you take me to sinaksak? Tulong! Dalhin niyo ako sa street na. Sinaksak. Hindi pa nakabaon, talagang ano talaga eh. Hindi pa yung baon na baon, puta, in-ice pick, gago. Umi-straight yung Tagalog. Oh. Tulong, Sugod niyo tulong. na ako sa pinakamalapit na ospital. Bro. Ang tigas. Bro. Makakapag-bro pa kaya sila doon, no? Mawawala ko nyo mo pag sinaksak ka sa Oo. Tondo. Yun yung ano ng mga konyo dati. Parang, Oo. sa some part of it, yun nga, minana din talaga nila. Mhm. So, ang corruption ba, tingin mo namamana din? Corruption na mamana. Corruption is an idea eh. Oo, So instead na namamana, napapasa siya. pwede. Oo. So, naniniwala ka. Teka, tapusin mo muna yung close family ties. Hindi, ito nga yun eh. So, naniniwala ka kasi part of it yun eh. Sige. So, si Bongbong Marcos ay, no offense ha. No, not pro, not against. Ay, Pro ka. Plastic. plastic. So, si Bongbong Marcos Oh. ay kasing galing ng tatay niya and kasing ganid ng tatay niya pagdating sa pagnanakaw. Tinatanong mo ko Ha? Yun nga, sabi mo, kung napapasa. naniniwala ba ako doon. Napapasa. Magkaibang tao. Hindi kasalanan ng tatay yung kasalanan ng anak, hindi kasalanan ng anak yung kasalanan ng tatay. 'Di ba? So hindi ako naniniwala na magkasingganit sila. Kung yun lang ang tanong mo talaga at wala ka ng iba pang meaning. Ano ba ang meaning ng question mo? Na yun, na love. Andun din yun eh. Love sa tatay. So kung hindi nagsalita si Bongbong, hindi niya inamin na nagnakaw talaga yung tatay niya. Kasi not proven daw. Ayon sa international court ng kung saan mang court. Pero ang daming nagsasabi na magnanakaw siya. Sino? Si Bongbong Si Bongbong Junior. Ay, ang kanilang pamilya, sabihin na lang natin na ganon. So partly nagnanakaw na siya ng katotohanan. Kasi dinideny niya. Dinideny niya. Oh. Sabihin natin hindi siya corrupt ngayon, hindi siya nagnakaw ng pera. Pero yung pagtakpan mo yung tatay mo na nagnakaw, technically, dinideny mo na. Technically mo. Okay. May pinag-uugutan. Hindi, madalas ko kasi gamitin. Okay. Technically, dinideny mo, ibig sabihin pinoproteksyonan mo yung ginawa niyang masama. So involved ka na rin somehow. Involved ka na rin. Hindi ikaw yung nagnakaw, pero nakinabang ka, Protector ka pa at the same time. protector ka pa at the same time, kumain ka pa ng hinain sa pinagkainan ninyo, nanggaling sa pagnanakaw. Okay, so yun yung close family ties na ibig mo sabihin. Hindi pa tapos. Ano pa yung Yun nga, sabi ko sa'yo, Daddy, I want to study in Ateneo. Oh. Kumbaga, urge na pamilya mo. kasi mahal na mahal ko yung anak ko. Gusto kong ipadala sa kung saang mang eskwelahan yan. Oh. Lahat gagawin mo para sa pamilya mo eh. Yung mga lumilinya ng ganyan, lahat gagawin ko para sa pamilya ko. Matik corrupt na, no? Corrupt kayo. Huwag niyong gagawin lahat para sa pamilya nyo. Gawin nyo lahat para sa bansa ninyo. Oh. Yan ang totoo. Yan ang diferensya natin sa Japanese. Kaya sila may Para sa harakiri. bayan. Yung mga bad. Sa ano bang pelikula yun? Ano yung pelikula niya? Para sa bayan. Mga comfort na naman na bading. Gano'n, hindi ko na nakita ko lang sa May mga commercial naghaharakiri pa. Oh, bakit? Sobrang kahihiyan. Na lang na tinitingnan nila na, putya, pag namatay ako sa kaaway ko, kahihiya ako sa bansa ko. Gagawin nila, sila na lang patay sa sarili nila. Gagawin mo din yun. Ginagawa ko sa laro natin yun eh. Laro yun. Ako na pumapatay sa sarili ko. Partly. Okay. Parang ganito, Brad.
Pero kung talagang mahal mo ang bayan mo, pakasalan mo. Kayo ni ano, So, kay... masyado ka Hindi mo ano, yung kay ano, kay nung palabas to, kay Ihang Ejercito, kay ano, Yung ba yun? George Estregan. Yung ano, yung sino yung ano, magmamahal ka ng tatlong babae sa buhay mo. Inang bay. Parang, inang bayan! Sabay na matay siya. Baka kayo, inang bayan! Cubanis. Hindi ko ina-accept yung belief na yan. Kung alam mo yung word na chauvinism, it's too much patriotism. Patriotism. Chuba chuchu, sabi Hindi, nga ni, para sa akin, hindi ako mamamatay para sa mga leaders natin and mga decision makers natin. Mamatay ako sa kapwa ko Pilipino. Parang ganon. Para mamamatay ka for the goodness of others rather than para, yun nga, makapagnakaw ka. Mamatay ka na lang. Wala niniwala dyan, selfish ako. Yun nga, selfish ka. Sarili akong tao. So, magnanakaw ka. Hindi ako magnanakaw, hindi na ibig ko sabihin. Ay, paano pag nandyan na? Tangalin. So, papatay ka para sa pamilya mo. Depende sa sitwasyon. Always. Sabi ko, ang lagi kong linyahan, although bira akong mabanggit, is ano nga ba yun? Kasi hindi lang pera yung brad, Exemption. There is always ay an rule. exemption to the rule. Oo. But the exemption does not make the rule. Tama ba? Parang ganun yun. In every rule, there's an exemption, but the exemption does not make the rule. So, hindi ako papatay sa... is better than cure. Why prevent Why prevent? if you can cure? Ganun ba yun? Better yet, Drink poison. Bench. Practice makes perfect. but nobody's nobody's perfect. perfect. Why practice? Yeah. Mga linya natin ng high school pa. Okay. So, ayan yung mga reason mo kung bakit nagkakaroon ng corruption. In your opinion, in your point of view. Akin naman, bakit nagkakaroon ng corruption? Still, babalik ako doon sa aking core principle. Ulit, na naman. Which is self-interest, selfishness. Lahat may kanya-kanyang gustong mapala sa buhay. So yun, yung iba naman napapasobra. Maganda yung meron kang ambisyon, but too much ambition is kumbaga poison na yan sa sa character mo. O Too much love can hurt you. Narinig ko na yan. Okay. May piece doon sa corruption kasi parang ang naging main focus natin is political eh. 'Di ba? Para sa akin ang solution sa corruption iisa lang. Education. Ganun lang. Ganun wala nang ibang solusyon. Kasi Paano yan? Lahat halos ng corrupt sa gobyerno is educated. Well, sila yung mga educated. Parang brother, mas edukado, mas magnanakaw pa eh. Hindi not always the case. Okay? Yung mga corrupt or mga naging corrupt na sa gobyerno, hindi natin lalahatin. Diba? Ang naglagay sa kanila dyan is still taong bayan pa rin. Diba? At ang mga... Kasi yung may kasalanan. Well, in that case, okay, taong bayan. doon sa side na yun, doon sa part na yun, taong bayan pa rin. Kasi binoto nila. No, not necessarily. Kasi nagiging one-sided yung paningin natin. Kasi they can be manipulated ng taong bayan. Bigay ako ng example. Diba? Ang sabi ni Miriam Defensor Santiago, the late attorney Miriam, dapat ang maging mga botante lang ng Pilipinas ay yung mga taxpayers. Ang gandang suggestion para sa akin. Bakit? Kasi yung mga taxpayers, sila yung naman talaga yung backbone ng ating bansa. Sila yung tayo mga taxpayers,
Diyan kinukuha yung pampatayo ng mga eskwela, ng mga ospital, ng mga tulay, lahat ng infrastructures and lahat ng support, lahat ng resources, tayo ang nagbabayad. So dapat talaga tayong mamili ng mga what do you call this? Mga politikong iboboto. Yung mga maihahalal, mailalaklak sa luluklok. Iluluklok. May luluklok. Laklak. Sa posisyon tayo. Ang kaso, hindi nangyari. Walang nag-agree. Bakit? Kasi mas marami ang mga mahihirap. Oh. At ang mga mahihirap, hindi ko nila lahat, mas madaling utuin dahil kulang sa edukasyon, kulang sa kaalaman. Bigyan mo lang yung iba dyan ng 500, yun na yung halaga ng dignidad nila. Yun na yung Divide halaga mo ng sa boto nila. 365 times 6 mo. Lalabas parang 60 cents. 60 cents lang sa 6 na taon, yun lang ang halaga ng pagkatao mo, no? Diba? Pero hindi nila alam yun, hindi mo sila masisi. Bakit? Kulang sila sa edukasyon. Ngayon, paano sila namamanipulate ng mga politiko na corrupt? Ayun nga, kakasabi ko lang, di ba? Hindi pa inalaw yung ganung suggestion na taxpayers na lang. Mga taxpayers, sila yung mga manggagawa eh. So meaning meron silang educational background, mapamaliit man yan o mapahindi. At the fact na nagtatrabaho sila, alam nila na kailangan nilang mag-provide sa sarili nila. At sa pamilya nila, marunong sila ng critical thinking somehow. Kaya lang hindi na-approve eh. So yun. So hindi ko sasabihin na kasalanan ng totally ng masang Pilipino. Hindi ko rin naman sasabihin completely kasalanan ng mga politiko. Talagang kulang lang tayo sa edukasyon. Doon, yun ang problema ng bansa natin when it comes to corruption. Ngayon, that's the long-term solution for me. That's the perfect complete solution. Corruption sa politika. When it comes to politics. Oo. Pero Politics yan. Hindi yan pangkalahatan. Politics lang yan, ha? Actually, malaki ang impact niya sa pangkalahatan na rin in general kasi education talaga ang solution ng tao para sa lahat ng problema niya sa buhay. Education lang talaga, wala nang iba. Nawala ako sa bisyo. Yung long-term solution, yan yung perfect society, utopia. Lahat ng tao, lahat ng population is well educated. Hindi na ngayon mapa-edukado ang tao, mapahindi, may mga masasama pa rin diyan, may mga kurap pa din diyan. So ano ang pwedeng maging solution doon? May pagka-band-aid solution siya pero somehow maniwala, tanggapin natin na meron corrupt, magkakaroon ng corrupt at corrupt. Hindi talaga yan, hindi mawawala yan. Individual yan Individual. May magnanakaw. Pero kung ang tao ay edukado at ang iluluklok nilang mga opisyal ay qualified. Paano yung pilantik ng kamay? At yung mga okay, at yung mga hindi ba? Okay, na-realize ko din eh. Nakagano'n ko eh. Kailangan naka-flex. At yung mga iluluklok nilang mga opisyal ay mga edukadong tao din, mga qualified. Magnanakaw pa rin, oo. Pero at least, sa pagnanakaw nila, makakapag-produce naman sila ng quality output. Ano ibig ko sabihin? Taong bayan, hindi edukado. Ang iboboto, yung magaling sumayaw, yung pogi, yung ganyan. Lito Diba? Lapid. Tapos yung posisyon na... bakit mo binoto si Lito Lapid? Siya lang yung kilala ko eh. Kasi idol ko si Arnold Schwarzenegger. Meron pa nun si Mother. Tiyan ako. Ma, bakit mo binoto si Isko? Pogi. Nanay mo na yun, ginaganyan mo pa. Honesty. Nangyari. Okay. Kala ko yung idol ko kasi si Schwarzenegger, ba't Lito Lapid? Pina-spell sa akin Schwarzenegger eh. Lito Lapid na lang. Hindi, balik ako dun sa education. At partly least, at that time kasi,
Sila lang yung kilala. Kasi siya yung napapanood eh. Tapos siya yung pamilyar. O pagkabasa niya, Lito Lapid, uy, ba't nandito si Lito Lapid? Ano ang Yan nga yung pangit. Yan nga yung walang edukasyon. Yun yung sa mga matatanda kasi dati. Hindi naabot ng media. Hindi lang naman edukasyon yan eh. Pwedeng TV, balita. Ngayon, yung mga politikong educated, sila yung mga qualified sa posisyon talaga. Mapakurapan sila o hindi, tanggapin natin sila yung qualified. Kasi kung ang iboboto mong hindi na nga qualified, official, corrupt pa. ang iboboto mong official na gumagawa ng mga tulay, yung pogi, yung artista, walang alam sa paggawa ng tulay yun. Diba? Hindi nila alam kung anong konkreto dapat ilagay doon. Hindi nila alam kung paano yung tamang dami ng bakal. Diba? At least, kung yung iboboto mong opisyal edukado, 'di ba? Yung edukado most likely hindi naman ganoon ka-corrupt. And another thing, as alam niya yung ginagawa niya, alam niya dapat engineer yung nandoon. Alam niya dapat na DPWH dapat engineer. Engineer ba si Mark Villar? No comment, hindi ko alam. Okay, no comment. Yun yung sinasabi ko. So kung hindi talaga partly ito issue kay Mark Villar mga taga South ayaw sa iboto. Bakit? Brad, lahat daw kasi ng daan papunta sa mall nila. Okay. Gumagawa ng daan lahat papunta doon sa mall nila. Tanungin kita ba, ano problema doon? Anong problema doon? Alam mo kasi yung mga nagreklamo, yung mismong bumili ng lupa nila. Okay, bakit nagrereklamo yung mga yun? Kasi minsan wala sila lalabas kundi lumabas doon sa mall na yun. Problema nga yun. Imbis na dito na, malapit na, papunta pa din sa mall nila. Problema nga yun. That's part of corruption. Corruption yun. Yung nagnanakaw ka ng parang tawag dito, yung daanan. Nagnanakaw ka ng anong tawag dito, pangyayari na dapat nando sila sa lugar na to, dito sila dumadaan. Anong nangyari? Pinapadaan mo sa lugar. Naging corruption lang siya kasi may nagreklamo. Pero kung walang nagreklamo, hindi yun corruption. Kasi ginawa yun ni... Sino? So, break kita dyan. Teka lang. Teka lang. Ito lang muna. So, pagka ang nambababae ay hindi nahuling nambababae, hindi siya nambabae. Mali, kasi may negative impact. Ayun nga, may negative impact din. Impact. Hindi pa ako tapos mag-explain. Sige. Okay? Ang ibig ko sabihin, walang nagreklamo is walang na-offend. Yan. Okay? Walang na-offend. Halimbawa, sige, official ka. Pwede bang idaan na lang natin yung tulay sa sa mall ko? Bakit? Kasi obviously gustong kumita nung official. Walang problema, gusto mong kumita. As long as yung tulay matibay, as long as yung tulay mas mapapalapit na nga lang talaga sa tamang destinasyon, as long as tama yung yung arithmetic niya, tama yung mga materials. Hindi lang yung tulay Yung daanan, natatraffic yung mga tao. O kung hindi nga natatraffic yung mga tao, ano problema? Walang problema. So okay lang kumita ka. Kasi ikaw naman yung opisyal na nagpatayo niyan. Kung meron kang benefit. Hindi rin. That's obsessive use of power. Hindi, kung wala supposedly dapat balanse ka. Wala kang personal gains. Part of selfishness. Personal gains niya. So technically, siya, nagnakaw pa din siya. Paano siya nagnakaw kung wala namang na-offend? Kung wala na-offend. Pinadaan niya sa niya kung pwede ka naman magnakaw nang hindi ka nahuhuli. Paano kung sa daan na yun, yun talaga yung mas magandang daan? Ayun, yan na hindi corruption. Yan ang hindi yung sinasabi ko. Kung tama naman lahat, wala naman nagre-reklamo. Ay, hindi. Walang problema. Hindi, corruption nga talaga. Corrupt si Mark Villar. Ay, bakit natin sasabihin yun? Kasi may mga nagre-reklamo. Corrupt in that sense. In that sense. Pero kung walang nagre-reklamo at tama naman yung yung engineering, tama naman lahat ng walang problema kung kumita siya. Biruin mo, bumili ka na ng lupa sa kanya, inagrabyado ka pa. Parang ganun yung labas So, corrupt. Brad. Okay. If you say so, kasi hindi ko naman nakita yung sitwasyon. Ako, wala. Basta ako, dumadaan lang. Diyan nga lang sa hindi ako makadaan Basta sa akin, edukasyon lang talaga ang solusyon sa lahat ng problema.
Ngayon, ang politiko corrupt o hindi, kung talagang mapipilitan sila or gusto nila talagang maging corrupt, might as well do their job. Sa The best akin, they Brad, can. ang pinaka-solusyon, di ba sabi ko kanina, mahalin yung bansa. Ang pinaka-solusyon, individually. How? Tayo mismo sa sarili natin na maging ganon tayo. Kasi ang Japan, hindi naman yan tinuro sa education. Culture nila. Culture na natin ang So, pagiging tingin mo corrupt. walang connection ang education sa culture ng mga Hapon? Let's talk about it realistically kasi ideal tayo. Realistically, para sa akin, mas makokontrol mo kung una ang behavior sa education. How will you control the behavior of the Filipino people? Umpisa mo sa bahay. Umpisa mo sa hindi pagsisinungaling. Umpisahan mo sa pagsasabi ng totoo. Okay? Pagsasabi ng intentions mo. Sino magtuturo sa inyo? Magulang mo. Ano tawag sa pagtuturo na yan? Teaching. So, ang ibig mo sabihin sa education, hindi lang to bias school. Hindi na bias school. Uy, nagkakasundo pala tayo. Wala tayong debate. Wala tayo pagtatalunan. Akala ko, kinokontra mo ako Hindi eh. na kinokontra. Akala ko, magde-debate na naman tayo. Siguro nagdidig deep lang ako. Diba? Hindi, mas deep yun sa akin eh. Deduction. Paano mo nasabing mas deep sa'yo? O yan, nagtatalo na Behavior. tayo. Behavior. Paano, ang behavior ba, kusa Ano lang siya eh, na... ano siya eh, ng education na sinasabi mo eh. Pininpoint pa natin education eh. So, mas deeper yun. Di din. Ang behavior, nagbabago yan. Nai-scalp yan. Sige, Tama ba yung term? sige, manipulate mo. Nai-scalp yan through the environment and through interaction of the people around. So, sa madali ito Natututuhan. Sige, tama ka. Yan. Thank you. Education and behavior. And Rather than behavior or education. Ayaw talaga. Never gonna give Never give up. Connect na natin sa love. Okay. Yan. Magbigay muna tayo ng fiction. Fiction. Star kwento. Wars, nanonood ka, brother? Hindi. Utang. Pakamatay ka na. Hindi ako Ito na lang. Kilala mo si Anakin Skywalker. Familiar ako sa kanya. Sabihin na lang natin, ang Star Wars dati, ang unang palabas is 4, 5, 6. Wala talagang twist ang Star Wars. Okay. Ngayon na lang nagkaroon yung mga series. Sabihin na lang natin na gano'n. Si Anakin Skywalker ay lumabas siya 1, 2, 3. So 4, 5, 6, there's this guy, Luke Skywalker and Leia Organa. Magkapatid pala sila. Tapos ang tatay nila yung villain. Yun yung twist sa huli. Darth Maul ba yan? Darth Vader. Si Darth Maul lang kilala ko. Darth Maul. Baka Maul. Maul, Lonal yun eh. Darth Maul. Gusto ko Maul eh. Maul. Buhok pantusok. So 4, 5, 6. Yun. Natapos siya ng 6. Sa 6, parang anong nangyari is na hindi natalo ni Luke Skywalker si Darth Vader. Anong nangyari is naglaban sila and then napabalik niya yung goodness ni Darth Vader. Yung realization na bumalik si Darth Vader sa pagiging Anakin Skywalker. Si Anakin Skywalker naman ang bida sa 1, 2, 3. Dahan-dahan siya nakorap doon simula pagkabata. Pinapakita sa kanya yung power. Sa Star Wars, ang corruption doon is power, love, and fame. Alright. Yun yung tema. Yun yung tema nung hindi yun yung tema. Yun yung nagiging reason bakit nagiging masama yung tao. Power, love, and fame. At that time, gusto matuto ni Anakin, gusto niya matuto ng pagiging Jedi, yung mga espada na ganyan, sa in layman's term. Ngayon, ang nangyari is, nung natuto na siya, gusto niya na din makilala as parang teacher. Na sinasabi, master and padawan. Yung padawan yung parang apprentice. Ngayon, ang nangyari is,
nakuha na niya yung ano, yung a little bit fame kasi nagkapadawan na siya eh. Nagkakonting pangalan na siya sa ano. Kaya lang nagsisik pa din siya ng power para protektahan yung mga loved ones niya. So doon na siya nagsimulang makorap. Doon na siya nagsimulang makorap para proteksyonan. Kaya nga sabi ko siya, papatay ka ba para sa pamilya mo? Kasi ako hindi. Bakit? Kasi tingin ko sa kabilang buhay, may pumatay sa family mo, di ba? Ang gagawin mo is padaanin sa batas. Hindi mo mismo papatayin yung, kaya nga may batas eh. Oh. Ano yung sabi mo kay Dwayne Johnson? Vengeance is justice is swift, but vengeance is faster. So yun yung ginagawa ng iba. Naghihigante kasi sinasabi nila mabagal daw yung batas. Oh. So ang ginagawa, dinadaan sa kanilang mga sariling mga kamay. Crime of passion kung baga. Oo. So ang goal is padaanin sa batas. Pakulong mo sila. Pero kung yung batas bitay, sige, so be it. Oh, doon mo silang papatay sa bitay. Oh. So batas pa rin talaga ang maghuhusga. Batas pa rin ang maghuhusga. Kaya nga yan issue yan. State law tsaka divine law. Ayan. Na pwede natin pag-usapan sa mga future episodes natin. Bakit magkaiba ang state law? Magkaiba dapat. Or bakit magkaiba dapat? Magkahiwalay. Or bakit magkahiwalay? Ang state law at ang divine law. Okay. At bakit nagkakagulo yung mga tao. So yun na lang yung connection eh. Love. Too much love. Anong nangyari? Nag-gain ng power, nag-gain ng fame, pinokonteksyonan, naging corrupt, naging masama. Oh. That makes sense. So yun yung pinaka family. Dito sa Pilipinas, close family ties ang main reason ng corruption. Oh. Ako naman, para sa pamilya. Ako naman kasi pabalik na naman ako dun sa aking definition of love, which is kindness and justice and kindness. Kung hindi natin i-apply talaga yung yung definition ko na yun ng love, makukurap ang tao. Kasi nagkakaroon ng ang dami kasing definition ng love eh. Ang dami. Meron akong mga kilala na nanggugulpi ng partner nila kasi yun yung kanilang way of showing their love. Meron namang mga iba na na tawag dito, sick, just plain sick and twisted, na gustong manakit, gustong mang-abuso, kinukonsider nila yun ng love. Pero for me, kasi nga love is justice and kindness, you don't hurt the ones you love. You show them justice. Paano pag dinidisiplina mo? That is justice. Pagdidisiplina is part of justice. And it can also be considered part of kindness. Kung So, sinasaktan din yung part ng disiplina. Hindi naman lahat ng klase ng disiplina ay pananakit. And ako naniniwala ako minsan, mas masakit pa yung salita. Pwede rin physical. Yun. Kasama yung abuse. Ganun ako. Masakit ako magsalita. You don't hurt the ones you love through abuse or through any means. Hindi mo, yung disiplina is just, if you mean it, disiplina na tinuturuan mo yung mga mahal mo sa buhay na to get to the straight and narrow, or that's a good thing. Or pwede rin ang disiplina sinasabi mo, yung pananakit ng ng physical, diba? Oh. Pero yun, that should be just a consequence of their own actions. Kung halimbawang napalo mo yung anak mo, that's because meron siyang nagawang mali, pero binigyan mo siya ng leeway kung hindi mo naman siya bigla sabi mo last time, intent. Pag nasaktan ka doon sa pamamalo sa anak mo, that's considered as pagdidisiplina. Kasi ayaw mo din naman yung ginagawa mo eh. Ang problema pagka dinadaan mo na lang sa pakiramdam mo na parang sinaktan mo yung bata. Parang ginagawa ko pag nairita ako, sasaktan na lang kita bigla eh.
Enjoy na enjoy ka naman. Kaso nakakailag. Hindi, enjoy ka naman. That's just sick and twisted. At hindi yun nangyayari. Sa isip mo lang nangyayari yun kasi may mga may mga fantasies ka about me. So, Touche! Love is justice and kindness. Kung merong justice and kindness, definitely walang corruption. Kasi, especially with kindness. Kasi if you are kind sa kapwa mo, nako-consider mo kung yung needs and wants niya. Hindi mo kailangan maging corrupt na tao. Sa sarili mo din at the same time. Alam mo yung mga kailangan mo, alam mo yung mga gusto mo, alam mo kung hanggang saan ka lang. So, hindi mo kailangang maging corrupt. At the same time, if you uphold justice, diba? Alam mo na dapat ka maging fair. Not equal, fair. Fair means equity. You give everyone their proper due and shares. Justice and kindness. So doon, yun ang way para education para maiwasan ng corruption. Love is to maintain, para ma-maintain na wala yun. Masyadong malalim ba? Sakto lang. Sakto lang. So should we conclude or you still have some wala na. Actually, madami pa, kaya lang abot tayo ng 3 hours. Oo, ang lalim na topic nito. Pero for now, since mga 1:20 na 1 hour and 20 minutes. Magana, oh, grabe. Galing ko lang ng event na. Oh. Bukas meron ulit. So yun yung topic natin sa love and corruption. And lastly, sa akin lang. Sige. Sabi mo, kindness Closing and remark. I think it's balance. Parang lahat ng taon kailangan ng balance. Balance. Not too much pride, not lacking of pride. Kasi nga, pag wala ka ng pride, sabi lahat mo nga, balance lang. lahat balance lang. Yun lang lahat ng sobra masama, lahat ng kulang masama rin. Oo. Balance lang. Kung sobra kang bait, di ba, sabi nga doon sa, ano yung pinakasikat na sa kasabihan? Ang batang mabait, pinapalo sa puwet. ang punta ay sa langit. Pag nasobrahan ka sa bait, ano ka na? Akala ko ang batang makulit, pinapalo sa puwet. Ang baklang makulit, inaano sa puwet. Ano sa'yo? Tol, minsan napapaisip na ako, bakit kaya ganitong mentality nito? Bakit ganito kaya mag-isip ng kaibigan ko na to? Ang alin? Never mind. I'll just keep it to myself. No, yun na yan. Ay, tapos natin ito. Biglang dumikit na naman yung tuhod mo. Bakit? Nag-spark? Ako nai-sparkan ako. Ewan ko sa'yo. So, Dodge. Jay. End of discussion. Love and corruption.